Senador Francis Chis Escudero at mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay idinawit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakibahagi umano sa government infrastructure funds. Bagyong Opong napanatili ang taglay na lakas. Wind signal number 2 nakataas sa ilang lugar sa Bicol at Visayas regions. Ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila naghahanda na sa posibleng epekto ng Bagyong Opong. Posibleng pag-agos ng lahar mula sa Mayon Volcano bunsod ng sama ng panahon, mahigpit na binabantayan ng PHIVOLCS. At ang mga libreng serbisyo pinilahan sa mga nagsidalo sa Grand Fiesta ng Diyos. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 25, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dumepensa si Senador Erwin Tulfo sa kanyang pahayag sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ito sa kanyang sinabi na minsan ay maaaring mag-bend the law o baluktutin ang batas. Kaugnay ito ng usaping sa restitution o pagbabalik ng mga ninakaw umano ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa maanumalyang flood control projects. Kapalit ito ng pagbibigay ng Witness Protection Program sa mga personalidad na nagsiwalat sa Senado ng mga sangkot sa katiwalian. Ngunit ayon kay Senador Erwin Tulfo, nakatanggap siya ng mga banat mula sa netizens dahil sa kanyang pahayag. Pero I didn't say na we have to break the law, violate the law. No, I didn't mean that. What I meant was bend the law para for humanitarian reasons. On this issue about returning the money, yung sinasabi ko, isang tabi muna natin yung batas. Kasi sinasabi, may batas daw, yung restitution. We have to follow the due process. Pero sinasabi ko, baka pwedeng hindi. Idiretso na lang kung talagang kagaya nga sinasabi ni Secretary Remulla, baka yung voluntary na lang nila isurrender, hindi na tayo dadaan sa korte. Dinala na ni House Speaker Faustino Boji D. III sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga nakalap na dokumento at impormasyon ng House Infracom sa kanilang mga pagdinig sa mga sinasabing anomalya sa flood control projects. Itinanggi naman ni Senador Francis Escudero na naging bahagi siya ng tinatawag na small committee. Narito ang report ni Jed Neresina. Personal na isinumite kagabi ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga transcript, dokumento at iba pang impormasyong nakalap ng House Infra Committee. Mag-aalas 6 ng gabi nang dumating sa tanggapan ang bagong House Speaker. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay umalis na rin ang kongresista at hindi na nagpaunlak ng interview sa media. Samantala sa ika-4 na araw ng pagdinig ng ICI kahapon, humarap ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan. Ito ay sina-dismiss 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez at Assistant Engineer JP Mendoza na umano'y sangkot sa mga maanumalyang flood control projects sa probinsya. Bantay sarado ng mga otoridad nang bumaba at pumasok sila sa tanggapan ng ICI. Nakasuot din ang tatlo ng bulletproof vest hanggang habang naghihintay sa holding area ng tanggapan. Tumanggi naman ang mga ito na magpaunlak ng interview sa media. Bukod sa tatlo, ay maaga ring dumating sa ICI si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dumalo rin sa closed-door hearing ng ICI, ngunit hindi rin siya nagbigay ng anumang pahayag.
Kasama rin sa mga naimbitahan at dumalo sa hearing ng komisyon si dating Senate President Francis Cheese Escudero na nagbigay ng impormasyon sa budget process. Amendments ang ginagawa sa Kamara at sa Senado, sa plenaryo man, sa floor man, sa committee man, o sa BICAM man. Insertion man o amendment, oo, meron naman talaga eh. May mga amendments naman talaga, hindi naman pwedeng wala eh. Hindi naman perfect yung NEP eh. Dumipensa naman ang senador ng tanungin tungkol sa small committee. Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay yung nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Karamihan ay mga miyembro ng Finance at ng Appropriations Committee. Samantala, 2 luxury vehicle na mula kay dating DPWH Engineer Hernandez ang nasa kustodiya ng komisyon. Ito ay matapos isuko ni Bryce sa ICI ang kanyang Lamborghini Urus kahapon September 24. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Supreme Court spokesperson na si Attorney Brian Keith Hosaka bilang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure. Si Hosaka ay kasalukuyang Commissioner ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Kasama sa magiging tungkulin niya bilang Executive Director ay ang pagpapatupad at pangangasiwa ng mga polisiya at desisyon ng ICI. Gayon din ang pagmamanage ng day-to-day operation nito. Magkakaroon naman ng ranggong Undersecretary si Hosaka alinsunod sa Executive Order kaugnay ng kanyang pagkakatalaga. Ipinahinto muna ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang rehabilitasyon ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ang nasabing pasilidad ay itinayo noong 2017 at ginastusan ng halos mahigit 700 milyong piso ay hindi umano gumagana. Kaugnay nito, inirerekomenda rin ng kalihim ang pagkonsulta sa isang independent third party na dalubhasa sa pagsusuri ng mga flood control project. Narito ang report ni Benedict Samson. Kawalan ng malasakit sa mga apektuhang residente. Ito ang iginiit ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagbisita sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila kahapon. Kasama ng kalihim si Independent Commission for Infrastructure Special Advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Dito natuklasan na noong matapos ang proyekto noong taong 2017 ay hindi ito nagamit bilang flood control. Isa pa sa nagpainit ng ulo ng kalihim ay bukod sa hindi na gumagana, ay pinondohan ulit ito ng halos 100 milyong piso para sa renovation. Tapos mapapansin mo, pinopondohan pa rin ng pinopondohan year in. Kamukha ito, may pondo na naman. Aalimin ngayon ng ICI, saan na naman ang galing tong pondong to? Tinanong ko nga, meron na bang DPWH Secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunoan daw. Pero ang naging solusyon nga nila Secretary Bunoan daw is gumastos na naman ng 100 milyon. Ayon naman kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, walang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang nasabing proyekto. Never can coordinate. And I'm gonna tell you straight, huwag na kayo lumayo. O tingnan ninyo, Walang kuryente. walang kuryente. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi yan bibigyan ng Meralco na pa-power up. So, napapansin yan nila Mayor Magalong, na pinupuntahan nila sa ibang lugar, ni Secretary Vince. So hindi lang yan nangyayari sa probinsya, pati dito sa Metro Manila. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. Itong distrikto ng Manila. Dagdag pa ng alkalde na imbis na makatulong ay walang naging silbi ang naturang pumping station. Nung wala tong pumping station na to, manageable lang tubig dito. Kasi katabi namin ng ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim ng baha. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. At habang pansamantalang ipinatigil, inirerekomenda ng kalihim na humingi ng opinyon mula sa third party para sa gagawing assessment sa Sunog Apog. It's an engineering solution that they want to raise the level of the inlet, yung humihigop ng tubig. So hindi ko alam, hindi ako engineer. So but
To be honest, I don't trust them. I don't trust the people who said that that is the solution simply because it's inside DPWH. So, sa akin, ako pinakikisuyo kila Sec Beans at sa DPWH family na kung po pwede, sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano kakailanganin kaysa ataduhin nyo ng ataduhin, 94 ng 94, wala namang mangyayari. Ayon naman kay Mayor Benji Magalong, kakailanganin din nila ng tulong ng third party para sa gagawing investigasyon ng Independent Commission. Unang-una, magkakaroon tayo ng technical at fraud audit dito. Dahil very peculiar ito, gagamit tayo ng isang third party. Hindi namin kaya ito. Kasi kakaiba to Technical masyado. highly technical ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ng fashion designer na si Michael Elisco ang ama na si Ako Bicol Representative Zaldico na nasasangkot sa umunoy anomalya sa flood control projects. Sa isang mahabang post sa Instagram, iginiit niya ang kanyang pakikiisa sa taong bayan laban sa katiwalian at inaming matagal na siyang lumayo sa politika at sa sariling pamilya upang itaguyod ang sariling pangalan. Tinawag niyang nakakahiya ang mga alegasyon at nanindigan na dapat managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian kahit pa ang kanyang sariling ama. Kabilang si Zaldico sa mga iniimbestigahan ng Senado dahil sa umano'y bilyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan, bagay na tinawag ng kongresista bilang baseless at politically motivated. Malisyoso ang walang basehan. Ganito inilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang mga chismis na kudeta o destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na ang kanilang katapatan ay hindi nakasalalay sa politika o personalidad kundi sa matatag sa konstitusyon, republika at sambayanang Pilipino. Manilaw niya ang tungkulin ng AFP na ipagtanggol ang ating mga demokratikong institusyon, hindi ang pag-arbitrasyon sa mga alitan sa politika. Muli ring tiniyak ng AFP ang kanilang katapatan sa konstitusyon. Dagdag pa nito na ang anumang pag-uugnay sa AFP sa intriga ay naglalayon lamang na maghasik ng pagkabahala, bahagi ng pagdududa sa pamumuno at madiskaril ang laban ng Pangulo laban sa katiwalian. Emosyonal na nagpahayag ng saloobin si plenaryo si Senador Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Isinusulong naman ng ilang senador, lalo na ng mga kaalyado ng pamilya Duterte, ang pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Duda Senador Ronald Bato de la Rosa sa ginawang welfare check ng Philippine Embassy kay former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. Aniya, paanong makapagsasagawa ng legal na welfare check ang mga taong hirap makasunod ng tama sa lehitimong proseso ilang buwan lang ang nakararaan? Sa privilege speech ni Senador de la Rosa sa Senate plenary session, hindi pa nito napigilang itago ang kanyang emosyon sa sinapit ng dating Pangulo. If we accept the fact that he may not have long I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. Nagpahayag rin ng pagkabahala dito si Senador Christopher Bongo bilang isa pa sa pinakamalapit na kaalyado ng mga Duterte. Ako po'y lubusan pong nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel ng embahada sa the Netherlands kay dating Pangulong Duterte. This action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason, may undermine the integrity of our diplomatic services.
Kasabay ng kanyang talumpati, hiniling ni Senador Bato de la Rosa ang agarang interim release o pansamantalang pagpapalaya ni dating Pangulong Duterte. Let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate, strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Ayon sa mambabatas, sinusuportahan ang kanyang resolusyon ng mga senador maging ng mga miyembro ng mayorya. Inaasahan itong aaprubahan ang naturang resolusyon para kay FPRRD sa Lunes at may patutupad bago magtapos ang taon. Kapag napalaya na si Duterte, kung maaari rin anya ay sa Davao City na lang ito ilagay sa house arrest. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA ang isinagawang welfare check ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa pahayag ng DFA, alinsunod ito sa Vienna Convention on Consular Relations at mga kaukulang batas ng Pilipinas upang pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipinong kanilang nasasakupan. Dagdag pa ng DFA, ang ginawang pagbisita o welfare check ay tungkulin ng mga foreign service posts ng Pilipinas at ginagawa rin sa iba pang mga Pilipino na nakakulong abroad. Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na nabigyan na siya ng clearance kaugnay ng kanyang aplikasyon bilang ombudsman. Narito ang report ni Dante Amento. Sa kabila ng hakbang upang hadlangan ang kanyang aplikasyon, inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na nabigyan na siya ng clearance para sa kanyang aplikasyon bilang ombudsman. Naisumite na anya ito sa Judicial and Bar Council o JBC. Ang JBC ang siyang sumasala sa mga aplikante bago isumite ang shortlist o listahan ng mga kandidato sa Pangulo na maging kapalit ng nagretirong si Ombudsman Samuel Martires. Basta nasa JBC na. Yun na lang muna. I will not conclude anything. It will be self-serving to conclude anything. Pero I have my clearance already. Ayaw na rin pag-usapan ni Remulla kung dinismiss na rin ba ng Ombudsman ang motion for reconsideration ni Senator Amy Marcos. Kaugnay ito sa kasong isinampa ng mambabatas laban kay Remulla hinggil sa pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Inaasahang pipili ng bagong ombudsman ang presidente bago matapos ang Oktubre. Kabilang sa trabaho nito ang mag-iimbestiga at magpataw ng suspension sa mga opisyal ng pamahalaan na nasasangkot sa katiwalian. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang kanyang salaysay, dinala sa Department of Justice si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo para sa evaluation. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang pakay o layunin ng gagawing evaluation ng DOJ kay dating DPWH Yusek Bernardo at sasampahan na rin ba siya ng kaso dahil sa kanyang mga pag-amin na kasama siya sa mga nakinabang sa pondo ng flood control? Ella, sa bigat ng kanyang mga naging pahayag kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pagdesisyonan ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dalahin si Yusek Bernardo sa DOJ. Ito'y upang malaman pa ang ibang detalye tungkol sa kanyang mga isinawalat na maaaring magamit sa mga isinampang kaso o isasapang kaso sa mga sangkot sa anomalya.
Matapos magbanggit ng mga pangalang sangkot umano sa flood control project anomalies na pagdesisyonan ni Secretary of Justice Crispin Boying Remulla na dalhin si former DPWH Undersecretary Bernardo sa DOJ, katulad ng ginawa kay Alcantara noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Nais nilang masuri mabuti ang mga impormasyong ibinahagi nito na magagamit sa mga kaso laban sa mga nasa likod ng pagkakamal ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Has to be done because of the gravity of the situation and the fact that we may have to really work overtime on legal matters that are needed or necessary legal matters so that we can preserve the monies and other things that are involved in this discussion. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, isasagawa na lamang ang mga pagtatanong ng mga senador kay Bernardo pagbalik nito mula sa DOJ. Bagay na unang tinutulan ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Bato, dapat ay hayaang makapagtanong muna sila kay Bernardo bago ito dalahin sa DOJ. Pangamba niya baka magkaroon agad ng pagpa-file ng kaso kung ito-turn over kaagad ito sa naturang ahensya. But subsequently, filing of cases will follow. Kung sana naman bago siya makonsider doon, dito muna sa atin. Dahil sa atin niya nilahad yung statement niya, so hindi naman niya nilahad sa DOJ, sa atin muna. So sana makapagtanong tayo bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Sinagundahan na rin ito ni Senator Rodante Marcoleta at anya, dapat masiguro na hindi dadagdagan ni Bernardo ang kanyang mga inilahad na statement sa Senado oras sa dumating ito sa DOJ. Ito'y sa kabila ng pahayag ni Bernardo na handa siyang magbigay ng supplementary affidavits kung kinakailangan. For purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in po case- pumapayag na kami na dahil paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung supplemental. Yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before? Matapos ang ilang suspensyon sa hearing, napagkasundoan na magpunta na muna sa DOJ si Bernardo at Secretary Remulla. Ela, inaasahan natin na sa loob ng ilang oras o after lunch ay makakabalik sila dito sa Senado. Dito maaari na makapagtanong kay Bernardo at SOJ patungkol sa kanilang mga naging diskusyon sa DOJ. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Inuusisa sa plenaryo ng Kamara ang flood control-related projects sa 5.8 billion pesos na halaga ng panukalang pondo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa 2026. Isa ang ahensya sa nakasalang sa deliberasyon ng plenaryo ngayong araw. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, magkano ba ang pondo ng MMDA kontra baha para sa taong 2026? Ela, sa ilalim ng panukalang pondo para sa 2026, nasa 2.5 billion pesos ang halaga ng alokasyon para sa flood control programs ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kung ikukumpara yan sa 3.8 billion pesos para sa flood control programs ng MMDA ngayong taon, mas mababa yan. Ang pondo ay gagamitin para sa pagsaayos at pagmamantene ng pumping stations at drainage system sa iba't ibang barangay sa mga lungsod at munisipyo sa Metro Manila. Sa pagpapatuloy ng plenary debates para sa 2026 General Appropriations Bill, kwestiyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang anyay ulat na higit 100% accomplishment sa maintenance ng waterways o daluyan ng tubig sa National Capital Region o NCR. Sa gitna ito anya ng mabilis na pagbaha sa ilang bahagi ng rehiyon pag bumubuhos ang ulan. Ayon naman kay Makati 1st District Representative Monique Lagdameo, budget sponsor ng MMDA, tuloy-tuloy ang paglilinis sa waterways. Nahit din ang target sa pagmamantene ng mga ito at nadagdagan din ang equipment ng MMDA. Dagdag pa ng kongresista, sa kasalukuyan ongoing ang feasibility study ng ahensya para sa pagkakaroon ng drainage master plan sa NCR.
Ela, sa kasalukuyan terminated na ng plenaryo ng Kamara ang deliberasyon para sa 5.8 billion pesos na halaga ng panukalang pondo ng MMDA para sa 2026. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inaasahan na mararamdaman na bukas sa Metro Manila ang epekto ng bagyong Opong. Kaugnay nito, nagsagawa na ng mga pre-disaster risk assessment ang ilang lokal na pamahalaan sa National Capital Region upang ihanda ang mga rescue equipment at tauhan na re-responde sa maapektuhan ng bagyo. Mula sa Marikina City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, kumusta naman ang ginagawang preparasyon ng Marikina City LGU para dito sa inaasahang malakas na bagyo? Na ipadala na ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office yun nga mga bangka na mula doon na magagamit sa mga pagsagip sa oras ng sakuna. Inihanda na ng Marikina City DRRMO ang mga aluminum boat na gagamitin para sa rescue operation sakaling magkaroon ng pagbaha dulot ng bagyong Opong. Nasa 10 strategic location ang pinadalhan ng aluminum boat. Bukod dito ay nakapreposition na rin ang mga Dos naman ng hapon ay magsasagawa ng pre-disaster risk assessment ang Marikina City DRRMC para sa ilan pang paghahanda, katuwang ang PNP, BFP at lokal na pamahalaan. Samantala sa area naman ng Kamanaba o ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela ay nakapagsagawa na rin sila ng pre-disaster risk assessment para sa mga inaasahang si Typhoon Opong. Sa Navotas City, pinaandar na ang mga bombastic o ang mga pumping station na makatutulong para sa paghigop ng tubig baha. Paalala naman ng lokal na pamahalaan na huwag magtapon ng basura kung saan-saan upang hindi ito bubara sa mga pumping station. Mamayang alauna naman ng hapon ay inaasahan na magsasagawa ng pagpupulong ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang ilan pa rescue unit at mga pag-asa para nga sa mga gagawin nilang paghahanda dito sa malakas na bagyo. At yan muna ang ating update mula rito sa Marikina City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Inatasan na ng hepe ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan na tumulong sa disaster response kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Pinaghahandaan din ng PNP Chief ang mga tauhan ng pambansang pulisya para umalalay sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Opong. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang direktiba ng mga pulis na tutugon sa epekto nitong bagyong Nando at Opong? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inalerto na nga ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police units sa mga lugar na posibleng makaranas ng masamang lagay ng panahon, partikular dyan sa southern part ng Luzon at Visayas, bunsod ng bagyong Opong. Inatasan na rin ng general ang mga ground commanders na makipag-ugnayan sa mga local government executives para naman sa posibleng pagsasagawa ng mga preemptive evacuation. Ayon kasi sa Pag-asa, posibleng itaas ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas at signal number 3 naman sa ilang pang lugar kung lalakas pa ang naturang tropical depression. Samantala, sinabi din ni Lieutenant General Nartates na handa ang mga pulis na tumulong sa search and rescue operation sa mga nawawalang individual, dulot naman ng nakalipas na bagyong Nando. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Naglabas na ng advisory ang Philippine Volcanologists and Seismology of PHIVOLCS hinggil sa posibleng pagragasa ng lahar sa 12 lugar sa palibot ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay na maaaring itulak pababa ng malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Opong. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live.
Jerry, ano ang paalala ng lokal na pamahalaan dyan sa mga residenteng nasa mga lugar? At yan ba ay may evacuation na bang ginagawa ang LGU? Yes, Ella, magandang tanghali sa kanya. Paalala na pamalang palalubigan ng albay sa mga residente maging sa lahat ng LGU na gawin na ang preemptive response measures at maging ang matabang pag-monitor sa posibleng pagtama ng malakas na buhos ng ulan sa gawi o tuktok o dun sa tuktok ng Bulkang Mayon. Sa inilabas na lahat, advisor ng Philippine Volcanologists and Seismology of PHIVOLCS, alas 5 ng hapon kahapon, posibleng magkaroon ng pagdagsa ng lahat sa 4 na channels ng bulkana. Mula yan sa hapon ngayong araw ng Huwebes at hanggang bukas ng hapon, September 26, kasabay ang posibleng pananalasan ng bagyong Opong sa Bicol Region. Nagbabala ang PHIVOLCS sa mamamayan sa malakas na buhos na ulan dala ng bagyong Opong na makakapagpababa ng volcanic sediment flows o lahar, gayon din ang muddy stream flows at mga debris sa mga bahagi ng mga river channels at drainage system na konektado sa Mayon Volcano. Ito ay ang Miisi, Mabinit, Buyuan at Basud Channel sa mga munisipalidad ng Daraga, Ginobatan, Kamalig, Ligaw at malilipot sa lalawigan ng Albay. Bunsod nito, pinag-iingat at gawin ang karampatang aksyon ng lahat ng mga residente, lalo na ang mga lokal na pamahalaan sa mga barangay na posibleng daanan ng pagragasa ng lahara, ang Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Mulad Bukad, Nasisi, Mabinit, Matangag, Basud at Bulawan na posibleng kaharapin ang pagkalibing o wash out ng madadaan ng ari-ariana. Pinaghahanda na din ng kagawaran at hinimok ang mga local government units at maging ang residente na magsagwa ng close monitoring sa kalagayan ng panahon at maging alerto sa inilabas na lahar warning. Pinaalala na din ng PHIVOLCS sa mga lokal na opisyal na agara magpatupad ng preemptive safety measures para maprotektahan ang mga buhay at ari-arian ng ating mga kabayan na sa palibot ng Bulkang Mayon. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Itinaas ng Department of Health o DOH ang Code White Alert sa lahat ng ospital at regional units bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Naka-preposition na ang mga gamot at nakahanda na rin ang medical equipment at health emergency response teams para agad maipadala sa mga apektadong lugar. 3 Philippine Emergency Medical Assistance Teams din ang handang rumesponde sakaling kailanganin ng dagdag na suporta ng mga ospital. Kasabay nito, nakataas na rin ang alerto ng National Emergency Hotline 911 at mga local hotline. Pinaalalahanan naman ang publiko na manatiling nakatutok sa weather advisories at sumunuhod sa mga health at safety protocols upang makaiwas sa sakuna at sakit. Naka-high alert na ang DSWD Field Office 6 matapos itaas ng Pag-asa ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Western Visayas kabilang ang Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Kaluya at Calamian Islands. Naka-preposition na ang mga family food pack sa iba't ibang lugar upang agad na maipamahagi sa mga maaapektuhang residente. Samantala, inihanda na rin ang DSWD Field Office 8 ang 157,295 na pamilya o family food boxes, 18,600 ready-to-eat foods at 23,175 na non-food items na nakaimbak sa mga warehouse. Tiniyak ng ahensya na walang pamilyang magugutom at nanawagan sa publiko na manatiling kalmado at sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Nagkansela na ng biyahe ang Philippine Airlines ngayong araw sa ilang lugar bunsod ng bagyong Opong. Base sa anunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang sa mga canceled flights ay ang kanilang Cebu to Catarman at Catarman to Cebu. Gayon din ang Manila to Calbayog at vice versa. 19 na biyahe rin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang suspendido na. Ito ay yung mga patungong Visayas, Mindanao at Bicol Region. Payo sa mga bibiyahe ngayong araw, i-check muna ang status ng inyong flight o bus schedule.
Napanatili ng bagyong Opong ang taglay nitong lakas habang kumikilo sa silangan ng Philippine Sea. Sa ngayon ay nakataas ang wind signal number 2 at 1 malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa bagyo. Base sa forecast, maaaring maglandfall ang sentro ng bagyo sa probinsya ng Samar o Bicol bukas. At para sa iba pang detalye, narito ang update mula kay Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Sa latest satellite image animation natin, patuloy ang kumikilos papalapit ng kalupaan ng ating bansa ang severe tropical storm na si Opong. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 310 kilometers ang layo, silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay ni Opong ang lakas ng hangin, umabot hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso naman ng hangin, aabot hanggang 135 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Bagamat malayo pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Opong, makikita nga po natin yung makapal na ulap umabot na sa ilang bahagi ng Southern Luzon, sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala sa kanlurang bahagi naman ng Luzon at ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, mapapansin natin yung ulap ng pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. So dalawa po yung binabantayan natin. Unahin po muna natin yung senaryo hinggil nga sa pagkilos ng bagyong si Opong. Dahil sa patuloy na paglapit sa bansa, mayroon po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2. Sa ating mapa, makikita po natin yung mga lugar na naka-highlight ng yellow. Ito pong lugar ng eastern at saka southern portion ng Camarines Sur, Ambong Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng Masbate, yung northern Samar, ito pong northern at saka central portion ng eastern Samar, at maging itong northern portion ng Biliran. Mayroon po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2. Kapag sinabi po natin na wind signal number 2, ang lakas ng hangin, posibleng umabot ng mula 62 hanggang 88 kilometers per hour in 24 hours or less. Dahil nga papalapit na, asahan na aside sa mga paminsan-minsang pag-ulan, posibleng maranasan na yung malalakas na hangin. Samantala, ang wind signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, ito po yung lugar ng natitirang bahagi ng Masbate, natitirang bahagi ng Camarines Sur, sa lalawigan ng Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Island, Quezon, Rizal at Laguna. Signal number 1 din sa Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, sa central at saka southern portion ng Isabela. Signal number 1 din sa Quirino, Nueva Vizcaya, sa Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, dito sa Buong Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at dito rin sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng natitirang bahagi ng Biliran, dito sa may bandang Southern Leyte, northern portion ng Cebu kasama nga yung Bantayan at Camotes Island, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Capiz, Aklan, northern at central portion ng Antique, dito nga sa may bandang Siargao Island, Bukas Grande Island, at maging dito sa may bandang Dinagat Island. So yung mga lugar po na may wind signal number 1 naman, ang lakas na hangin na pwedeng maranasan in 36 hours or less ay posibleng umabot hanggang 61 kilometers per hour. Ngayon sa mga kababayan natin, for example, dito sa Metro Manila, maaaring magtataka, no? Nakataas ang wind signal pero maganda pa rin halos ang panahon. May palugit po tayo o lead time. Ibig sabihin, may allotted na oras or may pagtaya tayong oras bago natin actual na maramdaman ang epekto. Yung lakas ng hangin na abot ng signal number 1 nga. So, ibig sabihin nun, dito sa Metro Manila at sa yung nakararaming lugar na may wind signal number 1, dito nga sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, meron pa tayong 36 hours or less bago natin actual na maramdaman yung lakas ng hangin. May enough time pa po tayo para mag-prepare. Ganun din po sa mga lugar ng may wind signal number 2, bagamat mas maliit na yung lead time nila, no? 24 hours or less na lamang ay posibleng maranasan na nila yung malakas na hangin. Ang mga tropical cyclone wind signal ay babala ng mga posibleng lakas na hangin na maaaring yung maranasan sa inyong lugar habang papalapit ang bagyong si Opong. Maaaring
ma-upgrade pa sa mas mataas na wind signal, maaaring may mas marami pang lugar na magkaroon ng wind signal sa mga susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin. Kaya tantabayanan nyo po ang 3-hourly issuance natin ng Tropical Cyclone Bulletin hinggil sa bagyong si Opong. Samantala, ano nga ba inasa nating pagkilos naman ni Opong in the next 3 to 4 days? So, ito yung tinatayang sentro ng bagyong si Opong kaninang alas 8 ng umaga. At mapapansin natin, mamayang gabi halos napakalapit na niya sa silangang bahagi nga ng Eastern Visayas. At bukas ng umaga, alas 8, posible itong tumama dito sa southern portion ng Bicol region. Pero mapapansin natin, yung area of probability, pinakikita nito yung mga lugar na posibleng maging aktual na lokasyon ng bagyo throughout the forecast period. Dapat maging handa for possible landfall, hindi lamang itong Northern Samar at saka itong Sorsogon area, kundi itong Eastern Samar, maging itong lalawigan ng Catanduanes at itong Camarines Sur for the possible landfall scenario. Para po, ang mga kababayan natin dyan, as early as today, inaabisohan na po natin. Now, tingnan pa natin yung area of probability sa extended forecast period. Posible nga na bukas ng gabi ay halos nandito na siya sa may bandang Batangas, Cavite area. At Sabado ng madaling araw ay tuloy nang makalagpas ng landmass ng ating bansa. Pagdating naman ng halos sa Sabado ng tanghali, posible nitong nakalabas ng northwestern boundary ng ating area of responsibility. So ulitin po natin, ang pagtawid ng bagyong si Opong, yung sentro nito, inaasang tatawirin ng ilang bahagi ng possibly Northern Samar, ilang bahagi ng Kabikulan, ng Calabar Zone area hanggang sa tuluyang makalagpas ng landmass ng ating bansa. Subalit, ang senaryo po ay pwede pang mabago or pwedeng ma-retain sa mga susunod na Tropical Cyclone Bulletin, depende sa magiging aktual na pagkilos ng bagyong si Opong. So itong mga nabanggit nating areas na pwedeng or posibleng tumbukin ng sentro, hindi lamang sila po yung dapat maganda, Lahat po ng areas na binanggit natin kanina na may wind signal, direkta man kayong tamaan ng sentro o hindi. Basta nasa loob po kayo ng periphery ng bagyong si Opong, ay dapat paghandaan po natin. Ngayon, binanggit natin kanina yung babala ukol sa malalakas na hangin, yung posibleng pagkilos ng bagyong si Opong. Ngayon naman, tingnan natin yung mga pag-ulan na dulot hindi lamang ng bagyong si Opong, kundi maging ng pinag-ibayang habagat. So itong rainfall forecast na nakikita natin, ito po ay simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. So, makikita natin talagang maraming naka-highlight ng red dito sa Sorsogon, Masbate, and then itong Samar provinces, itong Biliran, posibleng umabot ng more than 200 millimeters of rain ang inaasang pag-ulan dyan simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Samantala yung lugar na naka-highlight naman ng orange, nakararaming bahagi ng Bicol region, maging itong Leyte at yung Romblon, posibleng mula 100 hanggang 200 millimeters of rain. Yung naka-highlight naman ng yellow, yan yung mga lugar na posibleng mula 50 hanggang 100 millimeters of rain na maging pag-ulan ngayon hanggang bukas ng tanghali. Ito po yung maging itong Palawan, mapapansin natin, itong Surigao del Norte at maging dito sa may bandang Southern Luzon area, Laguna and Batangas. So, bakit po ganito yung rainfall scenario natin? Makikita natin, kung babalikan natin kanina yung pinakita kong satellite image, yung kaulapan ng bagyo, ang concentration more on the southern part po nung circumference niya. Kaya kung tatawid yung sentro natin, ang nakikita po natin sa ngayon, ang talagang posibleng makaranas ng pag-ulan, ay itong almost majority ng southern Luzon area, majority of Visayas, and portions of Mindanao. Pero gaya nga po ng binanggit natin in terms of sa wind signal, sa movement, titingnan natin kung magkakaroon ng intensification, pagbabago sa hitsura, sa potential cloud organization nito, and then i-update din po natin itong ating weather advisory hinggil sa pag-ulan na dala nitong si Opong at ng habagat. Samantala, pansinin naman natin, pagdating ng bukas ng makapananghali hanggang sa Sabado ng makapananghali, mula po sa kulay pula dito sa silangang bahagi ng Visayas ay nag-shift na dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Dahil pinakita nga po natin ay posibleng tawirin ito, itong bagyo, yung Southern Luzon area hanggang Sabado po. So kaya yung gradual shift ng malakas na ulan simula sa eastern papunta sa western section ng Southern Luzon. Pansinin natin, more than 200 millimeters of rain, naka-highlight ng red, itong Mindoro provinces, Batangas and Marinduque. 100 to 200 naman sa naka-highlight ng orange, itong Quezon province, itong Cavite, Laguna,
at itong Antique Clan at Romblon. Samantala, naka-highlight ng yellow, including Metro Manila, itong lalawigan ng Isabela, Aurora, dito sa Northern Luzon, nakararaming bahagi ng gitnang Luzon, ilang bahagi ng Visayas at maging itong Palawan area. So, pinakita po natin yung rainfall scenario in the next 2 days. Patuloy yung paalala natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung naninirahan malapit sa mga flash flood and landslide prone areas na maging alerto. Sa ngayon pa lamang po, kahit malayo pa yung bagyo, pinapayo na po ang lahat na patuloy nang makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Yung mga lugar na pwedeng bahain, dapat pamilya na po yung ating local government, no? Lalong-lalo na yung mga low-lying areas, mga lugar na malapit po sa tabing ilog sapagkat maaaring kapag umulan sa inyong lugar, either tumaas yung level ng tubig, then bahain yung mga gilid ng ilog, or sa mga karatig lalawigan umuulan, and then yung ilog nila, yung outflow, patungo po sa inyong lugar. So dapat familiar na po ang ating mga local government officials at local DR officials regarding sa senaryo ng mga posibleng bahain. Samantala, yung mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, yung mga kababayan natin, maging alerto naman sa posibleng pagguho ng lupa. Nag-farewell call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador Wang Xilian. Kanina, nagtungo ang Chinese Ambassador sa Palasyo ng Malacanang upang magpaalam na kay PBBM. Sa maikling pag-uusap ni na Pangulong Marcos Jr. at ng outgoing Chinese Ambassador, tinalakay ang development sa West Philippine Sea issue. Wala pang ibang detalye sa napag-usapan sa naturang farewell call ng Chinese Ambassador. Quarterly mass blood donation activity ang Members Church of God International o MCGI. Kabilang sa mga nakilahok sa naturang aktibidad ang mga local chapter ng grupo sa Baguio City at Camarines Norte. Narito ang report ni Ryan Salatandol. Sa muling pagpapakita ng malasakit sa kapwa ng Members Church of God International o MCGI Baguio Chapter sa pamamagitan ng pagdalo sa blood donation drive ng Baguio General Hospital o BGH Blood Bank, nagsanib puwersa ang BGH at MCGI upang tugunan ang patuloy na pangangailangan ng dugo para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon, dialysis, cancer treatment at maging sa mga emergency cases tulad ng aksidente. Ayon sa BGH Blood Bank, malaking tulong ang voluntaryong pagbibigay ng dugo ng mga MCGI members bilang bahagi ng mas malawak na global blood donation program ng organisasyon. Hinimok din ng BGH ang iba pang grupo na makiisa sa ganitong inisyatiba upang matiyak ang sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. So unang-una po gusto ko po magpasalamat po sa MCGI kasi very regular po yung mga blood donation drive po na ginagawa natin sa kanila. Very important po yun na regular, no, kasi kailangan po natin panatilihin na yung blood pool po ng ating hospital is tapat, no, para sa ating mga pasyente. Sa BGH po kasi napakarami po nating pasyente, no. Yung iba po actually galing pa sa baba. So hindi lang mga taga Baguio, pati mga taga Nueva Ecija, Tarlac. So madami po talaga tayong pasyente. Sitwasyon ho natin ngayon sa BGH Blood Bank is kailangan po natin ngayon ng dugo. Gawa ng nagkukulang po tayo ng supply kasi marami pong mga pasyenteng nangangailangan. Only po iba-iba, no? Iba-iba po, meron po yung mga naoperahan, meron din po yung mga cancer patient, meron po yung mga nagda-dialysis, tsaka meron po yung mga nagagaling sa emergency room tulad ng mga nadiskrasya ng sasakyan, sa mga motor, yung mga nasaksak, tsaka mga nabaril. Samantala, humigit kumulang 100 blood donors mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Norte ang nakiisa rin sa mass blood donation drive na isinagawa sa Barangay Lagon, Daet. Naging katuwang ng MCGI sa aktibidad ang Philippine National Police, Philippine Red Cross at ang intern ng Criminology at Law students mula sa Mabini Colleges.
Kaisa rin sa programa ang UNTV News and Rescue na nagbigay ng assistance at nagmonitor ng vital signs ng mga blood donors. Ryan Salatador, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Galacia Kapitulo 2, versikulo 20 na nagsasabi, "Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.